yung experience ko during Home 315 at International Missionary Day dun sa Luneta na ginanap. Kasi it was my first time to attend dun sa Luneta. Kasi before na may mga Luneta na gathering tayo, I wasn't baptized yet. Pero kasi to 2019 lang ako na-baptize. After a year, nagkaroon ng pandemic. So yun nga, di na ako naka-attend. Nung kada uma-attend ako sa mga, dito pa lang, sa Inares, nung bago kami na-amaze ako. And then, nagkikwento ang mga lingkod ng Diyos na sa Marikina, ganyan to, sa Luneta, ginanap, napuno ang Luneta, ganyan-ganyan. So, hindi pa nag-ano sa akin, nagsisingkin yun dahil hindi ko naman talaga ma-visualize pa kung gaano kalaki at kung gaano kamangha noong mga panahon na yaon. Pero ito nga, nung umatin ako, namangha ako. Bakit? Kasi napuno natin yung Luneta. At ang maganda pa doon, hindi pa buo ng kapatid ang nandoon. Dahil kahit naman dito sa atin, hindi naman lahat tayo, hindi lahat ng mga kapatid dito, umaten. So, ang dami pang hindi umaten. Dahil una, syempre, ang daming tinitignan kung bakit, anong reason kung bakit hindi nakaten. Pero, biruin nyo, ang dami pang mga kapatid na hindi umaten, ang dami pa nasa online, ang daming mga naka-live, pero ang daming kapatid na doon. Tapos ang nakakamangha doon, kasi nung time na, nung una, na dumating doon, mainit, hindi yung sobrang init siya, yung normal lang, hanggang doon na nga, nakaupo na, mabibilang mo lang kung ilang minuto yung dumapo yung araw. Then the rest, talagang siniliyungan tayo ng Panginoon. Yes, Lord. Tapos, nung marami nang nag-post na about nga doon, then hinano nila na biblical pala yun. So nakakamangha kasi in a way na tunay na merong Diyos na buhay at sinasamahan tayo. Praise the Lord. Talagang pinakita lang ng Diyos na mahal niya ang Fourth Watch Nation. Amen. Kasi mula nung umpisa, hindi niya tayo hinayaan na mabilad tayo dun sa araw. So kaya na-maintain yung kutis ko nung Sunday. Hindi na lang ako nangitim, pero nung Sunday hindi talaga. So iba talaga yung gawa ng Panginoon. At the same time, isang nakaka-amaze doon, tama na po tayo sa kulay, ha? Nakakasakit kayo. Na-joke lang. Yung nung pagdating na ng pagtanggap, kasi kahit dun sa Marikina, kapag may sa Marikina, sa AATF, sa Malagasan, hindi pa ako nakakapunta dun sa front. Pero yun nga, yung Sunday, nung home pray, yun yung first time ko na nakapunta ako dun sa una. Praise the Lord. Nakaka-miss na yung crowd kasi pagdating mo doon, hindi na nga ako nakalapit mismo dun sa stage Kasi crowded na siya, puno na ng tao. Tapos, may kita mo na yung mga sinama mo doon, may kita mo na talagang sila, yung nakiko-operate sila. So nakakatuwa din talaga dahil kapag ikaw na bago ka lang na umattend doon sa malaking gawain, ma-amaze ka. Tapos lalo na po ako na kami, first time namin dito sa Luneta, manghang-mangha kami doon sa gawa ng Panginoon. Praise the Lord. Yung ginawa ng Panginoon doon sa atin, hanggang doon sa nagkaroon ng bautismo. Although nakakasama sa Marikina, may nabautismo na marami dito, pero iba pa rin po talaga na doon sa laki nung lugar, na nung una, dumating parang anong oras, 1 o'clock ata tayo nakaupo nun. Pag upo doon, medyo nandito na tayo sa dulo. So, pagtingin ko, sabi ko kaagad na mapupuno ito. Mapupuno siya. Pero pagpasok mo, parang hindi kasi, pero nung umupo na, tuloy-tuloy kasi yung dagsa ng tao. Pag upo, ayun na, mapupuno ito. Sa biyaya ng Panginoon, yun nga, pag nag-CR ka, pagdating mo sa may kita mo yung mga tao na nakasapin na, nandun na lang sila sa hig.
Tapos kung isipin mo, 50 yung upuan, syempre, iaalat talaga ng church yun. 50,000 dahil yun naman talaga yung ano. So, kung isipin mo na 50,000 na yung upuan na yun, tapos ang dami pang nakatayo dun sa labas. Di ba po, ang daming nakatayo sa labas. Makikita mo kasi kapatid dahil naka-wristband sila eh. May mga wristband. Puro mga naka-green. So makikita mo na kapatid. So nandun sila nakatayo sa labas. Kahit na mga manggagawa eh. Na nandun sila nakatayo sa likod eh. Tapos dun din banda sa CR, ang dami ng mga nakalatag. So wala nang upuan. So most probably naabot natin siguro mga 60,000 yun, more or less. Diba? Iba talaga po yung gawa ng Panginoon na nakakamangha na sa ganung kalaki, kung tiisipin natin sa Tarlac, malaki na po yung crowded dun eh. Diba? Yung space dun, kung isipin mo parang mapupuno kaya to. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, talagang makikita natin na puno pa. At mas nahigitan pa dito sa Luneta. Kasi nung dineclare nga lang 50,000 plus, kasi nga, ang hirap estimate kung gaano talaga kalaki yung crowd. Pero yun po, isang malaking biyaya sa akin na nakapunta po ako doon. At ano pa po yung, napakaganda ng mensahe ni Bishop Joe. Ang ganda po ng mensahe, English lang po talaga eh. Pero ang ganda po ng mensahe ni Bishop Joe. So talagang, kung ikaw po na bago, kasi yung sinabi niya doon na, pagod na ba kayo sa bisyo? Pagod na ba kayo sa sugal? Yun ang sabi ni Bishop Joe, pagod na ba kayo sa kasalanan? Diba? Tapos ini-encourage niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ma-amaze ka kasi iba talaga yung karunungan na binigay ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos dito sa atin, sa kabahagi ng tunay na iglesia. Talagang kung ako nga na first time ko na dumalo dito nung time na na dahil sa salita ng Diyos at dala nga ng syempre kasamahan ng mahal na sugo, talagang ka kagad kung ikaw talaga ay willing ka at talagang iniintindi mo yung salita ng Diyos na parang ikaw yung kinakausap. Talagang magdi-decide ka na magpahugas ng kasalanan. At tingin ko maraming mga kaibigan natin na ngayon, kapatid na natin, na naging lang mga puso dun sa mensahe ng Bishop Jonathan. Although yun nga lang, syempre, English talaga ang karamihan ng preach ng minamahal na Bishop Joe. Pero may mga Tagalog siya doon na mga mabababaw na kung talagang intindihin natin ang ganda para sa atin ng mga, lalo na yung sinabi niya na sa mga pagod na, isa-isa niya kung saan tayo mga pagod. Diba talagang lahat naman tayo pagod na sa lahat ng bagay eh. Kahit nga maglingkod ka, naglilingkod ka na, nakakapagod sa lahat ng bagay. How much more na wala kang Diyos, na pag nandun ka, lugmo ka sa bisyo, lugmo ka sa sugal, di ba po? So parang, iba yung kapag talagang ibinulay mo sa sarili mo yung salita ng Diyos, ng mensahe ng Bishop Jonathan. At malaking bagay po na nakabahagi po ako doon. At laking pinapasalamat ko sa Diyos na naka-witness ako ng isang malaking gawain na ginanap sa napakalaking lugar na hindi iisipin na mapupunan ng tao, pero gumawa ang Diyos na makapangyarihan. Panginoon. At binabalik ko lahat ng kapurihan sa akin.